susunod pag ganyan ikaw, ha? Opo, uli mo na lang po ako sa Manila. Opo nga, opo. I love you. Di ba alam mong ulan? Bakit nandoon ka pa sa kapitbahay? Ba't hindi nagsabi kay mama? Opo, sa susunod po, magpapaalam ako sa'yo. Nandun po pala siya dun sa kapitbahay namin. Kaya sinundo ko po siya. Nung pagsundo ko na po sa kanya, umiiyak na po siya kasi alam niya po na papagalitan ko siya. Kasi hindi po siya nagpaalam. Naglaro kasi ngayon, ma, pagtapos maglaro, magsabi na ako sa'yo, ma. Ganun lang, ma. Bastard! Magpaalam ka muna bago maglaro. Ha? Opo, sa susunod po, magpapaalam ako sa'yo, ma, pag maglaro ako, ma. Hinayaan ko po siyang mag-explain. Ayun po at na-explain naman po niya ng maayos. Hindi na kita payagan susunod pag ganyan ikaw, ha? Opo, uli mo na lang po ako sa Manila. Ano sabi ni Dadalo? Anong sabi ni Dadalo sa'yo? Kailangan wag lumabas pag ulan. Puro matatanda po ang kasama namin. Parang siya lang po talaga yung bata. Kada mag-uusap po kami, palagi po talagang may po. Para naririnig ng bata, magaya niya po sa amin. Sa mga lolo at lola niya din po. Very good naman yung anak ko. Walang ulan kanina? Opo, ma. Lumagay ako kay Tito Alan. Huwag mo nang uulitin, ha? Opo, ma. Opo. I love you. Talagang hinayaan ko po siyang i-express po yung sasabihin niya. Hindi na po, ma. Malaki ang influence sa mga bata, lalo na sa kanilang development and growth, no? Yung early childhood experiences nila with the family members na kasama nila sa kanilang mga tahanan. Maganda yon na ang mga bata ay ina-allow natin to express their emotions. Kung kailangan umiyak, iiyak nila ang kanilang expressions. It's a healthy way of expressing emotions. Yung pag-iyak, yung pag-hug, yung pagsisay ng sorry, at least nafe-feel ng bata at that age na safe space ang kanilang tahanan. Very good naman yung